So yan, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, nagdulot po ng confusion sa ibang mga kababayan nating Pilipino itong ginawa pong executive order ni PBBM tungkol nga po dito sa land bank. Kasi po, from 50% na dividendo na dapat po ay i-remit po ng land bank sa gobyerno, ang ginawa po ni PBBM ay ginawa niya po itong 0%. So mga kababayan, ang sinisisi ko po kasi dito kung bakit marami pong tao ang nalito, ang sinisisi ko po dito ay ito pong mainstream media, especially po itong ABS-CBN. So ang tanong ngayon dito, good move ba ang ginawa ni PBBM na tanggalan na po ng remittance yung land bank sa gobyerno from 50% to 0%? Kasi mga kababayan kasi ito para makuha po natin yung narrative, pakita ko po sa inyo. So gumawa po kasi ng isang report itong ABS-CBN na which is totoo naman. So ito basahin natin to balita nila ito ngayong araw lang. Siguro 3 hours ago. Sabi dito, okay, read, President Ferdinand Marcos Jr. cuts land bank dividends to government from 50% to 0% under Executive Number 43. Yan. So ang ginawa po kasi dito ng ABS-CBN, ayan lang, parang naghang, pinabayaan niyang nakahang yung mga nakabasa po or nakakita ng report nila na to. Kasi wala pong idea yung ibang mga kababayan nating Pilipino kung paano po ito kumikilos yung sistema po ng bangko, lalong-lalo na nga po kapag ito po ay government-owned. Kasi alam naman po natin na government-owned po itong land bank. So mga kababayan, para makuha po natin yung narrative, ito po yung mga nabasa kong comment. Actually, majority po talaga ng mga nag-comment dito hindi talaga nila naiintindihan. So unang-una ito hindi ko natatakpan yung pangalan nila kasi mga ano naman comment ng comment wala naman palang alam. So sabi dito, may connect panigurado to sa Maharlika Fund. Sa halip ibigay sa government, doon napunta sa fund. Yan. So, kinonect nila yung ginawa nga po ng ating presidente sa Maharlika Fund. Well, apparently, posible nga yon pero hindi ito yung pinakadahilan dito And then, may isa pang nag-comment nito, pangalan nito, whatsoever, no? Ang sabi nito, okay, buti na lang hindi ako sa land bank. Kasi pag nagkataon, ubos or simot, pati barya. Yan. So dahil nga po sa report nga po na ginawa ng ABS-CBN na ni-report lang nila at walang explanation, nagkaroon po ng confusion yung mga taong nakabasa or nakakita po ng report. Alam naman po natin kahit po na bulok yung ABS-CBN, malakas po talaga yung reach niyan kumpara naman po sa atin na vlogger lang, di ba? So ito basahin pa natin yung mga comment ng ibang mga tao, yung nalito. Okay? So sabi pa dito, kawawa mga beneficiaries at pensioners. O bakit naman ganoon, di ba? Wala naman kanalaman yan Okay, mostly mga Apollo 10. Ano yung Apollo 10? Hindi ko alam yun. Okay. Walang kaalam-alam sa pandarambong ni Bonggang Bongbong at Fiona. Di ba? O mukhang ikaw ata ma'am yung walang alam, di ba? So, sabi pa ng isa dito, paano ang mga seniors na dyan nag-account sa land bank? Pwede bang lumipat ng ibang bangko? Ask lang po. Yan. So dahil po sa napakawalang kwenta at pinabayaan po ng ABS-CBN na nakahang po yung mga tao na nakabasa po ng report nila, ito na po yung nangyari. Ang problema po kasi sa ABS-CBN, ito yung napapansin ko, wala silang pakialam dun po sa mga nakakabasa po ng mga reports nila. Kung ang mga nakabasa ba ng report nila ay nalito or walang idea, wala silang pakialam, pababayaan nila yan. So ngayon mga kababayan, explain ngayon natin to. Explain ngayon natin to kung ano ba tong ginawa po ni PBBM, kung maganda ba to o pangit ba to. Okay? So mga kababayan, basahin po natin yung mismong EO, Executive Order ni PBBM. Yan, so puntahan natin ito So bali ito yung Executive Order number 43. So basahin natin adjusting the dividend rate of the Land Bank of the Philippines pursuant to Section 5 of Republic Act number 7656. Yan, tandaan nyo po yan yung Republic Act number 7656 kasi pupunta po tayo dyan. So basahin natin to Ang sabi dito, Republic Act number 7656 requires all government-owned or controlled corporation, GOCCs, to declare and remit at least 50% of their annual net earnings as cash, stock, property, dividends to the national government. Whereas
RA number 7656 provides that the President, upon the recommendation of the Secretary of Finance, may adjust the percentage of annual net earnings to be declared by a GOCC in the interest of national economy and general welfare. Yan. So mga kababayan, puntahan po natin itong RA number 7656 na yan. So puntahan po natin sa Gazette. So ito so bali November 1993. Okay. So panahon pa pala ito ni Ramos. Okay. So ayan malinaw naman Republic Act 7656. So basahin po natin. Bali sa section 3 ang nakalagay dito. All government-owned controlled corporations shall declare and remit at least 50% of their annual net earnings as cash, stock or property dividends to the national government. This section shall also apply to those government-owned or controlled corporation whose profit distribution is provided by their respective characters or by social law. So ibig sabihin nun mga kababayan, yung mga government-owned, katulad nga po ng bangko, insurance, at saka mga developer, di ba? For example nga, Land Bank, DBP, yung mga kita po ng mga yan ay kailangan po nila magbigay po ng 50% sa gobyerno. And then pasok po ito sa National Treasury para po maging budget po ng Pilipinas. Yon, so 50%. So ang ginawa nga po ni PBBM, lalong-lalo na nga po dito sa Land Bank, ginawa niya po itong 0% sa Land Bank lang. So mga kababayan, ang ibig sabihin nito mga ka-streetwise, yung kita po ngayon ng Land Bank, hindi na po sila magbibigay ng 50% sa gobyerno. Kumbaga, yung kita po ng Land Bank ay mapupunta lang po sa kanila. Yon, ayun po ang pinaka-explanation doon. Kasi mga ka-streetwise, meron po kasing reason ng ating presidente kung bakit po nila ginawa yan. So balikan po natin yung EO number, okay? So ang sabi kasi dito, sa third paragraph, through this various program, the Land Bank of the Philippines aims to provide credit support to the agricultural sector, including around 3.6 million Filipino farmers and fish folk and other key players in the agribusiness value chain, and promote financial inclusions, digital transformation, and sustainable development for the benefits of all Filipinos. So ang Land Bank pala mga ka-streetwise, ang pinakamandato pala nito ay tulungan po ang ating mga magsasaka, pati po mangingisda, para po sa kanilang pangkabuhayan. Kasi ayan ang nakalagay naman dito, di ba? So ang ginawa nga po ni PBBM, kung bakit niya nga po ginawang 0% na lang po yan, continue po natin. Okay? Pursuant to RA number 7656, the Secretary of Finance has recommended the downward adjustment of the percentage of the net earnings that shall be declared by the Land Bank of the Philippines as dividends to the national government for calendar year 2022 in order to support the capital position of the Land Bank of the Philippines, maintain its compliance with Bangko Sentral ng Pilipinas regulations on capital adequacy requirements, and expand its role in the economic recovery of industries adversely affected by the COVID-19 pandemic in the interest of the national economy and general welfare. So mga kababayan po, ang pinaka dahilan po kung bakit nga po ginawa ni PBBM ito kasi po unang-una, kasi isipin nyo lang mga kababayan, imbis na 50% lang po ang mapupunta ngayon sa Land Bank, ang mangyayari po nun ay 100%. 100% na ibig sabihin nun, yung kita po ng Land Bank sa loob ng isang taon, sa kanila na lang po yun. Para po, pinakaunang reason ay maintain its compliance with Bangko Sentral ng Pilipinas regulations on capital adequacy requirements. Kasi po mga kababayan po kasi meron din po kasing regulations yung mga bangko sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Base po dito sa EO number po na to ay para po makatulong sa compliance po or responsibilidad ng Land Bank sa Bangko Sentral ng Pilipinas para po sa kanilang mga requirements. At saka meron pa. Ang sabi pa dito, and expand its role into the economic recovery of industries adversely affected by the COVID-19 pandemic. So mga kababayan po kasi, ano ba yung pinaka-ekonomiya na tinutulungan po ng Land Bank? So nakalagay na rin po kasi dito sa EO number po na to ay mga farmers at saka fish folk, mga magsasaka at saka mangingisda. So base po dito sa EO number po na to,
Ang pangalawang reason po kung bakit po ito ginawa ni PBBM para mas matulungan pa yung mga magsasaka at saka mangingisda. 'Di ba? So dahil nga po sa zero remittance na nga po itong land bank sa government ng Pilipinas, so makakapag-adjust po ngayon yung land bank sa mga serbisyo na pwede nilang ibigay sa mga magsasaka at saka sa mga mangingisda. For example, kung dati is ganitong percent yung pinapautang nila sa mga farmers, so pwede nilang babaan. Kasi nga po, wala na silang remittance sa gobyerno eh. O di ba mga kababayan, di ba? Napakasimple lang naman kasi nito. Para sa akin, parang basic na nga lang ito. Pero syempre mga streetwise, no, obligasyon po kasi ng mainstream media, especially po ng ABS-CBN, na explain po sa mga tao kung bakit gumagawa ng desisyon ang ating gobyerno patungkol nga po sa mga ganitong klaseng pangyayari. Kasi isipin nyo lang, mga kababayan, no? O tingnan nyo dito. O kung paano nila binalita yan. O ganyan lang. O, President Ferdinand Marcos Jr. Land Bank, blah, 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 blah. Pagkatapos wala na. Wala nang explanation. So, syempre, hindi naman po natin masisisi yung mga kababayan po nating mga Pilipino na wala naman pong masyadong knowledge dito po sa sistema po ng bangko. At saka syempre, mga busy naman po yan sa mga buhay nila. 'Di ba? Syempre, alam naman po natin na hindi naman po ganung kaluwag po ang buhay natin ngayon, and then may makikita pa silang balita na ganyan na hindi nyo naman i-explain. So continue natin yung EO, no? So ang sabi dito, now therefore, I, Ferdinand Marcos Jr., President of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by the Constitution and existing laws, I do hereby order the adjustment of dividend rate pursuant to Section 5 of RA number 7656, the percentage of net earnings to be declared and remitted by the Land Bank of the Philippines to the national government is adjusted from 50% of its annual net earnings to 0%. At dyan mga kababayan, makikita po natin dito na pirmado po ito ni E.S. Bersamin. So ito po ay pinirmahan nung 11th day of October. So nung ano pa pala to, nung 3 araw pa pala to. So ano na mga kababayan, no? Kaya nga ito, no, hindi rin po talaga ako magtataka kung bakit po kasi may mga ibang Pilipino po tayo na mas naniniwala na po sa vlogger kaysa po sa mainstream media, no? Hindi po natin pwedeng i-discredit po yung mainstream media kasi po kami din naman po kasi mga vlogger, kumukuha lang din naman po kami ng information sa mainstream media. Yun nga lang po, yung sa amin po kasi, especially po ako, kapag may mga ganitong klaseng mga pangyayari po kasi na hindi po ini-explain ng maayos ng mainstream media at kung minsan hindi na nga ni-explain, mini-mislead pa nila. So ako, no, kahit naman po na maliit lang po yung channel ko, kumpara po natin sa mainstream media, at least kung merong mang makapanood ng content na to is maliwanagan. So kayo mga streetwise, no, kayo ba, pabor ba kayo dito sa ginawa po ni PBBM na from 50% remittance ng land bank ay ibababa po nila to 0%? So, paki-comment lang po sa baba yung opinion nyo nga po dito kasi po, binabasa ko pong lahat yan. So, hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takay Romeo. Bye-bye.